Good day everyone, I am Vivian M. Ipio from the SCD2B and I am the reporter of Group 3 and the topic for today is about glossary badminton. So ano nga ba yung glossary badminton? So it is a list of terms and definition commonly used in the sports of badminton. It helps players, coaches to understand game better by providing clear meaning of important words, techniques, and rules. So number 1 is alley. Ang badminton ay karagdagang bahagi ng court. Ito ay isang space sa isang court na matatagpuan sa magkabilang gilid. And may sukat ito na 1.5 feet ang lapad. Ginagamit lamang ito sa larong doubles o yung dalawahang paglalaro upang palawakin ang court at bigyan ng mas malaking laying area ang mga manlalaro. So, the word of alley is about space in the court. So, for example nito, kapag naglalaro ng singles, hindi siya kasama sa tatawaging alley sa loob ng legal na playing area. Pero sa doubles, ito ay bahagi ng court kung saan maaring pumatama ang shuttlecock nang hindi ito itinuturing na out. And then second is yung attacking clear. Sa badminton naman, ito yung isang offensive na tira na pinapadala ng malalim sa court ng kalaban. Hindi tulad ng isang normal na clear na tira na may mataas na trajectory upang ipagtanggol o isalo niya yung sarili niya for that attacking clear. So mas mababa at mas mabilis upang pilitin ng kalaban na umatras at mahirapang bumalik sa posisyon. So, ginagamit yung attacking clear para mapilitang umatras yung kalaban at magbigay ng pressure at maghanda para sa susunod na atake. So, karaniwang dito is ginagamit yun para laban sa mga kalabang mahina sa likod ng court upang lumikha sila ng mga iba-ibang puwang sa harapan ng net para sa follow-up na tira tulad ng smash o yung tinatawag na drop shot. So, pangatlo is yung attacker. The attacker is an important part of the badminton team due to his ability to exert intense pressure on the opponent through fast and powerful attacks. So, ang attacker sa badminton ay isang manlalaro na nakatutok sa mabilis at agresibong pag-atake. So, may mga tatlong uri yung attacking. Una ay ang aggressive style. Pangalawa, using jumps. Pangatlo, yung forcing the defense. So, yung attacker ay isang mahalagang bahagi sa paglalaro ng badminton dahil sa kanyang kakayahan na mabigyan ng matinding pressure sa kalaban o magbigay ng matinding pressure sa kalaban sa pamamagitan ng mabilis at malakas na atake. So, sa example naman ng tatlong nabanggit ko kanina, yung agresibong or yung aggressive style ng attacker ay kilala sa kanyang kakayahan na magsagawa ng sunod-sunod na smash o shots. Ang smash ay isang malakas at mabilis na palok na naglalayong pabagsakin ang depensa ng kalaban. So yun yung aggressive style, no. And then ang paggamit ng jumps is madalas na ginagamit yung jumps o madalas na gumagamit ng jumps bago yung smash. Ang pagtalon ay nagbibigay daan sa kanya na makakuha ng mas magandang anggulo at dagdagan ang lakas ng kanyang palo. So, pagpilit sa depensa or yung forcing the defense sa pamamagitan ng kanyang agresibong galaw, napipilitan ang kalabang kupunan na pumasok sa defensive formation dahil dito mahihirapan ang kalaban na bumuo ng maayos na depensa at makabawi na nagiging dahilan para magkaroon ng puntos ang attacker at ang kanyang team. So, sa number 4 naman tayo, no, yung back alley. So, dito naman sa back alley ay ang bahagi ng doubles court na matatagpuan sa pagitan ng back boundary line o yung ang pinakalumang hangganan sa likod ng court at ng long service line. Ang back alley ay nasa likuran ng long service line hanggang sa back boundary line. Hindi ito kabilang sa legal na service area para sa double serve, ngunit kabilang ito sa kabuuang player area. So ito yung mga kahalagahan ng laro, no. So sa defensive coverage, so madalas na kapag pumunta ang shuttlecock sa back alley, mahalaga para sa mga manlalaro na sakupin ang bahaging yon. So dun sa back alley na tinatawag, upang hindi mapunta sa kalaban ang puntos, offensive strategies, yun yung nagbibigay din ito ng pagkakataon para sa mga counter attacks. Kapag na-push ang kalaban sa backcourt, maaaring gamitin ang back alley para sa mabilis na paglipat at pag-atake. So pagkakaiba sa singles at doubles, ang back alley ay bahagi ng doubles, bahagi ng doubles court kung saan may dagdag na lapad na ginagamit sa larong doubles. Sa single naman, hindi ito kasama sa playing area. So yun yung pinakaiba ng doubles sa single. So number 5 is yung backcourt ay ang likurang ikatlong bahagi ng court. Sakop yun ng isang lugar na malapit sa boundary lines. So ginagamit yun para sa defensive plays, lalo na kapag ang kalaban ay nagpapadala ng malakas na smash o deep clear shots
So mahalaga ang tamang paggalaw at yung posisyon sa backcourt para maiwasan ang pag-abot ng shuttlecock ng kalaban at mapanatili nila yung balanse sa laro. So may iba't ibang paggamit nun. Sa singles, critical ang pag-cover sa backcourt para hindi mabigyan ng pagkakataon ng kalaban na makakuha ng puntos. Then sa doubles naman, mahalaga ang koordinasyon sa depensa para sa area na ito dahil madalas itong nagiging target ng mga deep shots ng kalaban. So ang backcourt ay isang mahalagang bahagi ng court na nangangailangan ng mahusay na footwork at defensive strategy upang mapigilan ang malakas na atake ng kalaban. So number 6 is backhand ay isang stroke na isinasagawa sa non-racket side ng manlalaro. So sa kabaliktaran ng forehand, nangangahulugan yun na kapag dumating ang shuttlecock sa panig na hindi karaniwang, gagamitin ang racket at ginagamit ng manlalaro ang backhand technique upang tamaan ang shuttlecock. So mahalaga yun sa laro dahil nagbibigay yun ng versatility at yung flexibility, lalo na sa mga pagkakataon na hindi naabot ng forehand shot ang shuttlecock. So kailangan yun ng tamang footwork, positioning at yung mabilis na relax para sa ma-execute ng maayos yung backhand shot na maaring maging offensive o defensive depende sa sitwasyon. So the word versatility is yung kakayahan, no? So kakayahan ng isang manlalaro. So number 7, ang bulk of feint ay isang pandarayang kilos o peking galaw na ginagawa ng isang manlalaro bago o habang nagsiservisyo upang lituin o dayain ang kanyang kalaban. Ito ay ipinagbabawal ayon sa mga opisyal na alituntunin ng Badminton World Federation o yung tinatawag ng BWF dahil hindi ito nagbibigay ng patas na pagkakataon sa kalaban na makahanda para sa pagbalik ng shuttlecock. So example nito is yung peking swing, kunwari, ay ipapalo ng server ang shuttlecock, ngunit biglang ititigil o babaguhin ang kilos upang lituin ang receiver. So bigla ang pagbagal o pagbilis ng galaw, pagpapakita ng intensyon na magseservisyo ng mabilis pero biglang babagalan o vice versa. Then ayon sa BWF Laws of Badminton, ang server ay hindi dapat gumamit ng anumang kilos o galaw na maaring magdulot ng pagkalito sa kalaban. Kung ang isang manlalaro ay mahuli na gumawa ng bulk of feint, maaring matawagan siya ng umpire para sa fault violation at ang kalaban ang makakakuha ng puntos o magtatamo ng pagkakataong sumerve. So mahalaga ang fair play sa badminton upang mapanatili ang patas at maayos na laban. So number 8, sa badminton yung baseline, yun yung likuran hanggang sa court, no? O likurang hangganan ng court, na tumutukoy sa dulo ng playing area. Ito ay isang linya ng parallel sa net at natatagpuan sa magkabilang dulo ng court. So ang purpose ng laro sa baseline, yun ang nagtatakda kung kailan in o out ang shuttlecock. So example nito, kapag ang shuttlecock ay bumagsak sa loob ng eksakto nasa linya, ito ay ituturing na in at patuloy ang laro. Kapag lumampas ito sa baseline, ito ay out. Ang kalaban ay makakuha ng puntos o magtatamo ng pagkakataon na sumerve. So number 9, base sa position, ang sentro ng court kung saan dapat bumalik ang isang manlalaro pagkatapos gumawa ng tira, kilala rin ito bilang ready position at ito ay karaniwang matatagpuan sa gitna ng likod ng short service line at baseline. So, sa pagbabalik sa base position, ang isang manlalaro ay mas madaling makagalaw sa anumang direksyon, paharap, patalikod, kaliwa o kanan. Example nun is yung base position ay ang pagbibigay ng maayos na posture upang madaling makapag-defense laban sa smash ng kalaban o paghanda para sa sariling atake. So number 10, ang bird ay isang alternatibong tawag para sa shuttlecock. Ang opisyal na kagamitan na ginagamit sa laro bilang bola, ito ay isang natatanging projectile na may aerodynamic design na nagpapahintulot dito na lumipad ng matulin yung bumagal ng biglaan dahil sa air resistance. So meron tayong parts of shuttlecock. Number 1 is yung feather o yung synthetic skirt. Karaniwang gawa sa 16 na balahibo ng gansa o pato na nakaayos sa isang bilog na formation sa mas murang version. Ito yung gawa sa synthetic materials tulad ng nylon. And then yung cork base, ang ilalim ng shuttlecock ay gawa sa natural o synthetic cork na tinatakpan ng manipis na leather at itong bahagi na tinatamaan ng raketa. So meron ring mga uri ng shuttlecock. Ito ay yung feathered shuttlecock, ginagamit sa professional at competitive play dahil sa mas natural na paglipad nito. So mas magaan ang may mas magandang control, ngunit mabilis ding nauubos o nasisira. Number 2 is yung synthetic, yung plastic nylon shuttlecock, ginagamit sa recreational at beginner games dahil mas matibay ito. So mas mabagal ang lipad at may mas mataas na durability compare sa feather shuttlecock. So number 11,
Ang block return ay isang return shot sa badminton na bumabagsak agad malapit sa net dahil hindi yon tinamaan ng malakas o karaniwan ito ay ginagamit upang mahirapan ang kalaban na makabalik ng bola, lalo na kung siya ay nasa likuran ng court. And then, number 12 is bringer. Isang malalaro sa badminton na naibabalik lahat ng tira ng kanyang kalaban, ano man ang bilis o direksyon nito. So, kilala siya sa husay, sa depensa at tiyaga sa paglalaro. Halimbawa nito is yung kung ang isang malalaro ay patuloy na nasa salo at naibabalik ang bawat smash, drop, shot o lob ng kanyang kalaban, siya ay maituring na bringer dahil hindi madaling makakuha ng puntos laban sa kanya. Then, number 13 is yung BWF. Yung sinabi ko rin kanina, no? Yun yung Badminton World Federation ay ang pinakamataas na namamahalang samahan sa mundo ng badminton. So ito ang nagtatakda ng mga opisyal na patakaran, nag-organize ng mga international na paligsahan at ng mga nangangasiwa sa pag-unlad ng sport sa iba't ibang bansa. So example nito yung Olympic Games at World Championship ay ilan sa mga pangunahing kompetensyong pinapangsawa ng BWF upang matiyak ang patas at dekalidad na paglalaro ng badminton sa buong mundo. So number 14, yung carry ay isang illegal na stroke sa badminton kung saan ang shuttlecock ay panandaliang nahuli o napigil sa raketa bago ito ihagis patungo sa kabilang side ng net. So tinatawag din itong sling of throw at ito ay labag sa patakaran dahil hindi ito isang malinis na paglalaro. For example nito yung isang malalaro ay hindi agad napalo ng maayos ang shuttlecock at parang hinatak niya ito gamit ang racket bago ito lumipad sa kabila, so matatawag na carry at maaring humantong sa pagkawala ng puntos o pagsita ng umpire. So number 15, center line. So ito yung guhit sa gitna ng court na naghahati sa kaliwa at kanan service courts. Ito yung mahalaga lalo na sa serving dahil tinutulungan itong matukoy kung tama ang lugar kung saan dapat ihulog ang shuttlecock. So example nito, kapag ang isang malalaro ay nag-serve sa singles match, kailangan na matiyak na ang shuttlecock ay babagsak sa tamang bahagi ng service court na ihahati ng center line upang maiwasan ang service fault. So number 16, ito ay clear. Ito yung isang tira sa badminton kung saan ang shuttlecock ay pinapalo ng mataas at malayo papunta sa likod na bahagi ng court ng kalaban na tinatawag din itong lob at may dalawang uri. Number 1 is yung high clear. Ang high clear ay isang defensive shot na may mataas na arko upang bigyan ng oras ang malalaro na makapwesto muli. Number 2, yung flat attacking clear. Isang offensive shot na mas mababa ang lipad at mas mabilis upang pilitin ang kalaban na umatras at mahirapan sa pagbawi. So example nito, kung ang isang malalaro ay nasa defense o nais makakuha ng oras para bumalik sa tamang posisyon, maaari niyang gamitin ang high clear upang mailayo ang shuttlecock sa kalaban. Ngunit, kung gusto niya i-pressure ang kalaban sa likod ng court, gagamit siya ng flat attacking clear upang magpuwersa ito sa isang mahirap na tira. So number 17, ang court ay ang court sa badminton ay ang lugar kung saan ginaganap ang laro na may malinaw na hangganan na itinakda ng sidelines o yung gilid at yung baselines yung sa hulihan. So ang haba ng court ay 44 feet. Sa doubles, ang lapad nito ay 20 feet. Sa singles, ang lapad ay 17 feet. So example nito, kapag naglalaro ng singles, dapat tiyakin ng manlalaro na ang shuttlecock ay babagsak sa loob ng 17-foot wide court, samantalang sa doubles, mas malawak ang court kaysa kailangan saklawin ng dalawang manlalaro ang buong 20-foot wide. So number 18, doubles. Sa badminton, ito yung uri ng laro kung saan dalawang manlalaro ang magkasama sa isang pupunan. So kaya apat na manlalaro ang sabay-sabay na nasa court, dalawa sa bawat panig. Example nito is yung isang men's doubles match. So dalawang lalaki sa bawat kupunan. So nagtutulungan sila upang takpan ang buong court. Karaniwan doon is ang nasa harapan para sa mabilis na tira malapit sa net, habang ang isa naman ay nasa likod para sa malakas na palo tulad ng smash o yung clear. So number 19 is doubles. Doubles sideline. Ito ang pinaka-labas na guhit sa gilid ng badminton court na nagsisilbing hangganan sa larong doubles. So ito ang nagtatakda kung alin o in o out kapag naglalaro ng doubles match. So, doubles match. So, example nito, kung ang shuttlecock ay bumagsak sa labas ng double sideline, ito ay out at ang puntos ay mapupunta sa kalaban. Pero kung ito ay bumagsak sa loob o direkta sa linya, ito ay in at ang rally ay magpapatuloy. So, number 20, drive. Ito yung mababa at mabilis na tira sa badminton na dumaan sa ibabaw ng net ng diretso o pahalang. So, karaniwan dito ito yung ginagamit upang pabilisin ang laro at pilitin ang kalaban na mag-react ng mabilis. So, example nito, kung ang isang manlalaro ay naghahangad na bigyan ng pressure ang kalaban, maaari siyang gumamit ng drive shot upang mapanatili ang shuttlecock na mababa at mabilis
na mahirap sagutin ng maayos. So number 21 is yung drop. Ito ay isang tira ng badminton na mahina ngunit may tamang kontrol upang ang shuttlecock ay mabilis na bumagsak malapit sa net sa side ng kalaban. So ginagamit yun para mahirapan ang kalaban lalo na kung siya ay nasa likod ng court. So example, ang kalaban ay nasa malayong bahagi ng court. Dahil sa isang clear shot, maaaring gumamit ng drop shot upang pilitin siyang tumakbo pasulong at mahirapan sa pagbawi ng tira. So number 22, yung fault sa badminton ay isang paglabag sa mga alituntunin ng laro na maaaring mangyari habang nagseserbisyo o tumanggap ng tira o habang naglalaro. So may dalawang uri ng fault. First is yung service fault. Nangyayari yun kapag mali ang paraan ng pagsiservice tulad ng maling taas ng raketa o hindi pagtama ng shuttlecock sa tamang bahagi ng court. Then pangalawa is yung general fault. Nangyayari sa iba't ibang sitwasyon tulad ng pagtama ng shuttlecock sa labas ng court, pagsayad sa net o yung paghawak ng katawan sa racket. Then number 23 is yung fint na tinatawag ding ball, ay isang kilos o galaw na ginagamit upang linlangin o dayain ang kalaban sa badminton. So karaniwang dito ito yung ginagawa sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang peking tira upang lituhin ang kalaban tungkol sa tunay na direksyon o lakas ng shuttlecock. So number 24, flick. Ito ay isang mabilis na paggalaw ng pulso at bisig upang biglang gawing mabilis ang isang tila mahinang tira. So karaniwang itong ginagamit sa service at malapit sa net upang sorpresahin ang kalaban. So example nito, isang flick serve. Maaring magmukhang mahina o naikli ang tira, ngunit bigla itong magiging mataas at mabilis na nagiging mahirap para sa kalaban na maagang makareact. So number 25, a face court. Ito yung unang bahagi ng badminton court mula sa short service line hanggang sa net. Ito ang lugar kung saan madalas ginagawa ang drop shots, net shots, at mabilisang palitan ng tira. So example, kapag ang isang manlalaro ay gumamit ng drop shot, babagsak ang shuttlecock sa face court, kaya kailangang mabilis na makaresponse ang kalaban upang hindi mawala ng puntos. So number 26, forehead. Isang tira na sa badminton na ginagawa sa panig ng kamay na may hawak ng racket. Ito yung kabaliktaran ng backhand at madalas itong ginagamit para sa malalakas na tira tulad ng smash, clear at drive. So example, kapag ang shuttlecock ay paparating sa kanang bahagi ng isang kanang kamay ng manlalaro, gagamitin niya ang forehand stroke upang madaling tamaan ito ng may lakas at control. So number 27, yung front and back formation. Ito yung isang estratehiya sa doubles kung saan ang isang manlalaro ay nasa harap, malapit sa net, habang ang kanyang kapareha ay nasa likod ng court. So gagamitin yun para masakop ang court ng epektibo lalo na sa attacking play. So example, isang offensive strategy, ang nasa likod ay magpapadala ng malakas na smash o clear habang ang nasa harap ay nakaabang para mabilisang sagot tulad ng net, kill o drop shot upang tapusin yung laro. And then number 28, ang game sa badminton ay isang bahagi ng isang match kung saan ang mga manlalaro ay nag-iipon ng puntos upang manalo. Ang isang game ay karaniwang nilalaro hanggang sa 21 score, at upang manalo sa isang match, kailangan manalo ng 2 sa 3 games, best of 3. So example, kung ang isang manlalaro ay nanalo sa unang game, which is may score na 21-17, pero natalo sa pangalawa na may score na 18-21, magkakaroon ng pangatlong game. So bilang panapos at kung sino ang unang umabot sa 21 score na may 2 puntos na lamang, siya ang mananalo sa buong match. So number 21, yun yung hairpin net shot. Ito yung isang tira sa badminton na ginagawa malapit sa net kung saan ang shuttlecock ay tinatamaan mula sa ibaba ng net. Umaangat yun ng bahagya para lumampas at agad na bumagsak pababa sa kabilang side. So tinatawag itong hairpin dahil ang galaw ng shuttlecock ay kahugis ng isang hairpin. Example nun, ang kalaban ay nagbigay ng drop shot malapit sa net, maaring gumamit ng hairpin net shot upang maibalik ang shuttlecock ng mahina at mababa na nagpahirap sa kalaban na umatake o maging counter shot. So last is yung half court shot. Ito yung isang tira sa badminton na mababa at diretsyo patungo sa gitnang bahagi ng court. So effective ito laban sa front and back formation sa doubles dahil limit ang oras ng kalaban para maka-response. So ang example nito, kung yung kalaban ay nakaposisyon sa front and back formation, pwede niyang gamitin yung half court shot para pilitin silang lumipat ng posisyon ng mabilis na maaaring magdulot ng maling galaw o mahina nilang pagbawi sa tira. So dito po natatapos lahat ng topic about sa glossary badminton. That's all. Thank you.